Magandang araw sa lahat, ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Homeroom Guidance, Grades 4 hanggang Grade 6, Quarter 1, Week 4. Ang ating competency ay galing sa K to 12, Explain the Importance of Individual Differences. Ang ating code ay HGIPS-IC-9. So, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung mga social group or social institution katulad ng family, ng school, at saka ng tinatawag nating community. So, itong mga to ay binubuo ng mga tao na may mga iba't ibang makatangian o tinatawag natin na may mga iba't iba sila o mga differences sila. Now, pag-usapan natin mga differences na to. At nakakatulong ba ito sa atin? May mga importance or mga kahalagahan ang pagkakaroon ng individual differences. At yun ang ating tutukuyin sa ating aralin ngayon. Unahin muna natin sa mga pagkakaiba. Siyempre, no two persons are exactly alike sa lahat ng bagay. Siguradong meron pa ring part na kung saan sila ay magkakaroon ng pagkakaiba. So, yun ang ating tutukuyin sa lesson natin ngayon. Ang pagkakaiba ay maaaring sa sex, sa physical characteristics, intelligence, talent o kaya abilities, preferences, likes or dislikes, at saka perception. At marami pang iba. Pero tutukuyin muna natin itong mga 7 na ito. Unahin natin sa sex. Ano nga ba ang definition or ating maging definition ng sex? Ang sex at saka gender ay magkaiba. Pag sinabi natin sex, there is only male or female. Pag sinabi natin gender, ito yung role na i-accept o perceive ng isang tao sa kanyang sarili kung siya ay mag-act ng male or female. So, iba ang gender at iba yung sex pagdating sa ating topic for this lesson. So, ang sex natin is the biological male or female lamang. There are only 2 options. Okay? Lalo na sa mga tinatawag natin na mammals. Now, dito sa females at saka males, nagkakaroon ng pinakapagbabago o pagkakaiba sila in terms of the ability to reproduce. Dahil ang mga females lamang ang mayroong kakayahan na mag-reproduce. Now, pag-usapan natin yung mga bukod doon, ano pa ba yung mga attributes na masasabi natin na much marami ang male o kaya yung sa female. So, unahin natin dito yung nasa kaliwa, yung sa mga attributes ng male, at yung nasa kanan naman ay sa female. Unahin natin sa male. Sabi dito, ang mga males ay may 25% more na kanilang skin na mas thicker kaysa sa mga female counterparts nila. And also, ang kanilang mga bones ay much denser at saka much stronger kumpara sa female. Kaya ngayon ang reason kung bakit mas capable, generally speaking pa rin to lahat generally speaking, much capable sa pagbubuhat ng mga heavy objects ang mga males. And also, mas marami yung kanilang mga muscle mass. And also, syempre nandun yung Adam's apple na kaya nagkakaroon ng pagkapal ng boses ng mga males. Sa mga females naman, kahit na hindi ganun katibay ang kanilang mga or karami ang kanilang mga muscles, ay masasabi naman natin na madali naman silang makapag-cope up pag nagkakaroon ng muscle fatigue. At the same time, madali silang makapag-recover. And also, meron silang possess na much capable sila ng mag-store ng mga things sa kanilang isipan dahil mas malaki ang kanilang memory capacity. And alam naman natin na sa mga females, meron yung tinatawag nilang menstruation, which is the process na 28-day cycle na kung saan ito ay in preparation for having child. Okay? And also, meron tayo yung lower blood pressure nila kumpara sa mga males. And they have a better sense of smell and taste, again, in comparison sa mga males. And also, yung pag-distinguish ng color. Ang color blindness, karamihan kasi, ito mga case na ito, ay natatala sa mga lalaki. Kaysa sa mga babae, kasi sa mga babae, they can even tell yung shade ng color. Generally speaking kasi, ang mga males, hindi sila. So kapag halimbawa, yellow, yellow lang. Pero sa mga females, kaya lang i-define kung anong pagka-yellow na mga yan. Okay? So next, ano pa yung mga differences individually? Yung pagdating sa physical characteristics. So pag sinabi natin physical characteristics, ano yung ating mention dito? So pag sinabi natin physical characteristics, ito yung mga outward physical appearance of the body. Ibig sabihin, yung panlabas na kaanyuan ng katawan. Hindi yung mga preferences mo kasi ibang topic yun. Yung physical na katawan mo lang. Ibig sabihin, yung parts ng katawan mo na taglay mo. So kanina napag-usapan na natin, di ba? Yung male and female, nagkakaroon sila ng pagkakaiba in terms of their sex kasi nga, ang nagsasabi nito ay generally speaking, may mga bagay na much more sa lalaki at meron din namang mga bagay na mas marami sa babae o kaya baliktad.
Mas konti sa lalaki, mas konti sa babae. So this time, bukod sa mga nabanggit natin yon, may additional pa doon. Minsan kasi, ang differences ng mga tao ay doon sa kanilang outward physical appearance. So yung involves yung hair dito, yung mga facial features nila katulad ng mata, ilong, bibig, tenga, ganyan. Yung kanilang complexion, kung kanilang color of the skin. Malaki ding factor dito yung kanilang race, no? And also yung body type nila. Slim ba yan? Yan ba ay stocky built? May muscular ba yan? Yan ba ay fat? Ganyan. And also yung mga arms and legs nila. Kung ito ba ay longer or shorter doon sa tinatawag natin na standard. Parang ganyan. So, may mga iba't ibang mga physical characteristics. And syempre, alam naman natin that physically, itong mga to ay magkakaroon na rin tayo ng notions at every culture, meron silang iba't ibang way ng identification ng beauty. Kasi pagdating sa physical characteristics na pwede natin sabihin na ito yung beautiful dito, ito yung beautiful doon, ay nagkakaiba-iba. For example, everyone have the different perception of beauty. Hindi lamang sa everyone lalo na sa mga races. Kasi kadalasan, ang mga tao nagde-define ng beauties para sa kanila in terms of the outward physical appearance. At ito ay iba-iba. Kaya nga diba meron tayong kasabihan na beauty is in the eyes of the beholder. Now, proceed tayo sa susunod, yung intelligence. Maraming klase of intelligence tayong pwedeng tukuyin. Simula noong pinropose nitong si Howard Gardner ang idea ng multiple intelligence, ay nagsimula na nating makita yung mga tao not based doon sa common or standard na way sa pag-measure ng intelligence, na kung saan yung pen and paper na madalas na ginagamit. Pero yung tinatawag nating multiple intelligence ay nag-give way para magkaroon tayo ng perception sa iba't ibang klase ng katalinuhan na hindi lamang yung mga tinatawag natin na standard na ginagamit natin. So ito yung mga iba't ibang klase ng intelligences. Meron tayong linguistic, spatial, bodily kinesthetic, musical, naturalist, logical mathematical, existential, intrapersonal, at saka interpersonal. So isa-isahin natin itong mga to. Unahin mo natin sa linguistic. As the word itself, linguistic refers to language. Ito yung kakayahan na magsalita o kaya mag-aral ng mga iba't ibang lengguwahe o kaya naman ay maging effective na mag-communicate gamit ng language na meron o kaya naman is ability to read o kaya write. Ito yung mga tinatawag natin na linguistic. At tawag sa kanila ay mga word smart. Kasi yung kanilang mga iniisip, yung kanilang mga saloobin ay madali nilang nako-convey sa mga ibang tao by means of words, by means of writing, o kaya naman nakukuha nila ang mga informations or emotions ng ibang tao by means of reading. So ito yung mga iba't ibang kakayahan na kadalasan makita mo sa mga novelist, yung mga gumagawa ng mga short stories, yung mga tao na magaling makipag-debate o kaya magsalita, kadalasan meron silang linguistic intelligence. Next naman, yung spatial or the picture smart. Sila naman yung mga tao na para sa kanila, they can easily understand ang mga bagay-bagay kung nakikita nila ito. Sila yung mas naniniwala sa kasabihang to see is to believe, na kung saan they can process ang idea kapag nakikita nila ito. Kaya tinatawag nilang spatial or picture smart. Kailangan mo nilang makita yung picture ng isang bagay for them to understand yung mga bagay-bagay. Katulad ng halimbawa, yung proseso. Para malaman nila yung proseso, mas maganda yung nakikita nila yung pagkakasunod-sunod nito. Next, bodily kinesthetic. Kung ikaw naman ay merong bodily kinesthetic na intelligence, sila yung mga tao na body smart. Ibig sabihin, talagang malaki ang kanilang chance na ito yung mga naka-align sa mga sports kasi they can really make control of their body. O kaya kapag kinakailangan nila mag-memorize ng mga bagay-bagay, dapat gumagalaw muna sila o nagpe-perform ng mga bodily actions. So yan yung sa mga bodily or kinesthetic. Next, musical or yung mga sound smart. Sila yung mga tao na kung saan they are able to understand o kaya makapag-focus sa mga bagay-bagay with the aid of sounds or music. So sila yung mga mahilig na makinig sa mga music, sa mga lyrics ng music, o kaya naman mas madali silang
makapag-think ng mga bagay-bagay kung halimbawa meron silang accompaniment ng music either of nature o kaya kung ano man yung kanilang preference na type of music. Next, naturalist. Ito yung mga nature smart. Ang multiple intelligence dito pagdating sa naturalist or sa nature smart, sila yung mga tao na magagaling sila in terms of gardening o kaya naman sila yung mga magagaling sa in terms of planting, yan. O kaya naman naiintindihan nila how the ecosystem works o kaya sa mga animals meron silang kagustuhan na pag-aralan itong mga to o yung mga living things, kumbaga. Yung mga logical mathematical naman, nakafocus sila sa number at saka reasoning smart. Magagaling sila mag-reason sa mga bagay-bagay, kaya magagaling sila maging problem solver. At sila yung mga mahihilig din sa mga numbers, sa computations, katulad ng mga engineers, yan, masabi natin sila mga logical, mathematical, and yung flow ng mga bagay-bagay. They are able to understand yung mga situations kasi nga, in terms of logic. And also, meron din tayo yung mga existential or yung mga life smart. Yung mga existential, kadalasan ito yung mga nagiging heads ng mga spiritual leaders kasi ang focus ng mga to or kailang capability is mag-proceed dun sa mga reason na at sa pagsagot sa mga tanong na importance of life, why are they living, ano yung kanilang mga kahalagahan, and so on. Next, intrapersonal at saka interpersonal naman. Pag sinabi nating intrapersonal, sila yung mga self-smart. Ibig sabihin, malaki ang kanilang chance na mas kilala nila ang kanilang sarili kaysa dun sa ibang tao. Kilalang-kilala nila yung kanilang self, no? So, yun ang sinasabi natin na intrapersonal. Kapag interpersonal naman, sila yung mga tao naman na mahilig makahalubilo sa ibang tao, they are friendly, they are people smart. Ang madaling connotations natin sa mga interpersonal, kadalasan sinasabi, sila yung mga tao na meron silang, gusto nilang maging mapag-isa o yung mga loner. Pero hindi naman yun ang case. Pag sinabi natin interpersonal, much alam lang nila yung kanilang sarili in comparison sa iba. Ibig sabihin, sa iba, minsan hindi nila alam na, ay, ganito pala yung actions ko. Itong mga intrapersonal, mas maano sila sa kanilang sarili. Ibig sabihin, mas sensitive sila. Mas kilala nila yung sarili nila. Kumpara sa mga interpersonal naman, mas kilala naman nila kung paano makahilubilo sa ibang tao. Sometimes, di na alam na medyo nakaka-offend na sila o ganun. Kasi nga, mas nakafocus sila na dun sa bonding ng grupo. Itong mga to ay mga iba't ibang klase ng differences ng mga tao. Walang tao na kung saan masasabi natin na lahat ito ay tataglayin niya. Bakit natin masasabi na walang taong ganun? Example, kung intrapersonal ka, hindi ka pwede maging interpersonal. Kung interpersonal ka naman, hindi ka pwede maging intrapersonal. So yun ang sinasabi natin na may mga differences sa mga tao at batay din sa mga multiple intelligence na ito ay madedecode natin bakit yung mga ibang mga bagay at paraan ng pagme-memorize ng mga bagay o may mga bagay tayong hindi gusto ay malalaman natin kasi nakalign ito sa ating intelligence, yung ating multiple intelligence. Ang sumunod naman ay yung talent or ability. O syempre alam naman natin na individually, iba't iba ang talents na meron tayo. Nung tayo pinanganak, meron na tayong mga innate, meron na tayong mga kagustuhan or may mga bagay na tayong taglay. Maaring tayo ay na-inspire o kaya merong kinalaman dito ating mga magulang, pero meron pa rin tayo na iba na ipapakita na talent o kaya ability. Pag sinabi nating talent or ability, maaring ito ay ilan sa mga sumusunod. Maaring natin sabihin na yung body attributes natin. Ibig sabihin, yung parts ng body natin ay hindi siya masasabi na sumusunod sa standard. For example, may mga iba na kung saan mas mahaba ang kanilang mga kamay siguro, o kaya yung kanilang shoulder ay mas malapad, o kaya naman yung kanilang muscles ay much stronger, o kaya kanilang mga bones ay mas mabigat, yung mga ganong bagay. And this make differences. Lalo na kapag halimbawa sa larangan na iyong pinipili. Kung syempre ikaw ay sa larangan ng sports, syempre meron mga differences din dyan. Mama-explain natin dito. Yung susunod naman ay yung sa skills. Sa skills naman, ano yung mga bagay na taglay mo? Maaring ikaw ay problem solver, maaring yung skills mo ay sa paggawa ng short stories, reasoning, o kaya naman ay paggawa ng isang computer game, maaring naman sa music, paggawa ng music. Yun yung mga skills na kung saan hindi ito makukuha lamang sa overnight. Ito ay mga bagay na nahon ng inyong body. And that is why masabi natin na
isa to sa mga differences natin. Dahil iba't iba yung mga lagi nating ginagawa, kaya iba't iba din yung ating mga kakayahan sa mga bagay-bagay. May iba na mas magaling magluto, may iba na mas magaling na mag-drive, may iba na mas magaling na gumawa ng isang recipe, o kaya may isa na mas marunong sa gantong bagay. Iba't iba yan. So yun yung mga differences natin in terms of skills. Paano naman sa sports? O syempre, alam naman natin dito na may mga iba't iba tayong mga hobby plus yung part ng sports na to, may iba't ibang pinipiling sports ang mga tao. Kung halimbawa malapit tayo sa mga bodies of water, malaking chance na yung sports na gusto nila ay may kinalaman sa water. Kung halimbawa naman ay kung dun sa kanilang community, mahilig kunwari ang community nila ng mga laro na ball games na basketball o volleyball, ma-adapt yun ng ating katawan at the same time, kung mag-move tayo from one place to another, makikita natin yung difference natin in terms of our likes and dislikes dun sa sport na yun. Next, arts. Pagdating naman sa arts, iba't iba din naman yung ating kakayahan. I'm referring sa arts na hindi lang yung typical arts na painting, no? Maaaring ito ay sculpture, o kaya creating a mosaic, yung iba't ibang forms of arts. Iba't ibang klase ng mga art forms na maaari nating masabi, at iba't iba din naman yung ating talent or skills. May iba na mas magaling silang mag-paint. O iba naman mas marunong sila kapag charcoal lang ang paggawa ng mga pictures. May iba naman sa photography kung gusto nila. O iba naman paggawa ng mga models, pag-sculpture. O iba naman paggawa ng iba't ibang forms of art. So ito yung masasabi natin na differences ng mga tao. Next, doon naman sa preference at saka dislikes and likes. Hindi ko pwede paghiwalayin itong dalawang to kasi kung ano yung preferred mo, ano yung pinili mo, syempre like mo. Kung halimbawa naman hindi mo gusto, dislike mo. Kaya pinagsama ko itong dalawa. So yung preference natin sa likes or dislikes, kung masasabi natin ng isang bagay gusto natin o ayaw natin, ay depende sa food. Maaaring mga basic lang yan, no? Food, color, ganyan. Maaaring ito ay sa clothes, anong pipiliin natin. May mga females na talagang gusto nila lagi yung mga naka-skirt sila, nakapalda sila. May mga iba naman na gusto naka-short lang. May iba naman na gusto lagi nakamahabang damit. Kasi yun ang kanilang mga likes or dislikes. Tapos naman, sa mga friends naman, maaaring gusto mo, marami kayo, o kaya isa lang siya, ang kaibigan mo, o kaya naman, barkada kayo, and so on. Sa lifestyle, yung mga preferred mo na ikaw ba'y nasa active o passive lifestyle? Ano ba yung mga gusto mo sa lifestyle na to? At saka sa goals, ano ba yung gusto mong marating? Iba't iba tayo doon dahil tayo ay maaari mong sabihin na pareho ninyong gusto na maging doktor o maging nurse. Pero ang tanong, gaano kataas yung level na gusto mo o kaya gaano kababa yung level na ayaw mo? So dapat magkakaroon ka na idea doon at ma-identify mo, those are part of individual differences din. And also, meron tayong sa perception, which is isa sa mga pinakamahalagang difference natin. Ang perception kasi is the view of things in life, either favor or not, supports or fight with conviction. Ano man ang pananaw mo, basta ito ay meron kang conviction, ibig sabihin, naniniwala ka doon sa pinaniniwalaan mo. Yun ang ibig sabihin ng perception. So, kung ano yung pro or good para sa'yo, ano yung anti or bad para sa'yo, at ano yung neutral. Iba't iba kasi tayo ng perception dito. Maaring, for example, sa case ng white lies, may iba na nagsasabi na white lies are just good or okay lang kasi ito ay invented para masabi mo yung truth pero medyo babaguhin mo lang para maging acceptable o para maging batay doon sa situation. May iba naman nagsabi na kaya gawin mo o hindi ang white lies ay okay lang. At may mga iba naman nagsabi na ano man ang kulay ng lie, white, black o purple o rainbow man yung lie na yan, it's still a lie. Dito, nagkakaroon tayo ng pagbabago-bago ng stand. So yung ating perception sa bagay-bagay. And that makes the individual differences much bigger sa part na to. Kaya nga, di ba, may mga clash of opinions kasi hindi naman tayo pare-pareho. Ngayon, na-made mention na natin yung mga sumusunod. Yung sa sex, physical characteristics, intelligence, yung talent, yung preference, likes or dislikes, tsaka perception. Ano ngayon ang kahalagahan na malaman mo yung mga differences na ito? Ang kahalagahan na ito ay mga sumusunod. Una, unity in diversity. We need all types of people to produce a community. Tandaan natin na hindi tayo lahat dapat maging farmers. O kaya lahat tayo dapat mga negosyante. O lahat tayo ay dapat mga
mga engineers. Kasi kung ganun ang mangyayari, kung pare-pareho tayo ng mga farmers, sino magbibuild ng houses? Kung lahat naman tayo engineers, sino magli-labor ng mga iniisip natin? Kung lahat naman tayo businessman, sino naman yung gagawa ng pagtatanim? Ibig sabihin, kinakailangan natin ng diverse, iba't ibang tao. Napapansin natin sa isang baryo, yung pinakasimpleng community natin, kinakailangan na may magtitinda doon, kinakailangan doon na mayroong negosyo doon, kinakailangan mayroong mga pang-health doon na establishments, o kaya naman mayroong panglaro. Ibig sabihin, kinakailangan mo na mga ganong parts ng isang community para ma-build yung community. Kasi kung wala ang mga to, hahanapin natin yung mga tao. Kung halimbawa, punong-puno nga ng mga pagkain doon, pero wala naman trabaho, magkakaroon pa rin ng case na kinakailangan mag-migrate from one place to another kasi yun ang hahanapin ng tao. So, kailangan natin na bawat isa na kakaiba ay magkasama-sama. Yun yung unity in diversity. Second, being unique. We share several things in common. So, we need to establish our identity. Avoid monotony. Ito yung sinasabi natin kung halimbawa, lahat tayo, gusto natin, kunwari, ay intrapersonal. Okay? O lahat tayo ay parehong intrapersonal. Paano natin mapagsasama-sama yung mga ibang tao kung wala naman tayo na pinaka-friendly o tinatawag nating interpersonal ang kanyang strength? Ibig sabihin nito, oo, maganda na tayo ay mayroong pagkakahalintulad, pero tandaan natin, everybody is unique. And this uniqueness ay nagiging attribute natin kung bakit tayo ay iba dun sa kasama natin sa bahay, doon sa ating kapamilya, doon sa kahit sa kakambal natin ay nagiging difference natin ito. Ikatlo, decision making. Bakit ba mahalaga ang decision making sa pagiging individual difference? If all are the same, we will not be able to provide different decisions. Tandaan natin kung halimbawa pare-pareho lang tayong mag-isip o hindi natin kinakailangan pagplanuhin yung mga bagay-bagay kasi pare-pareho naman tayo pala nang iisipin. Pare-pareho din naman tayo magiging actions, pare-pareho din naman tayo nang pipiliin natin. So, why waste time planning? Pero dahil sa individual tayo, may mga napaperceive tayo o nakikita tayo na maaaring hindi makita ng iba, mga bagay na mas mahalaga para sa atin na hindi masyadong mahalaga para sa iba. So, ito ay nakaka-affect dun sa tinatawag natin na o nagsasabi ng decisions natin. Bago natin masabing decisions natin, itong differences na ito ay makakatulong para magbigay ng much more na sagot doon sa kasalukuyang problema. Baka mamaya yung isang bagay na pinaproblema mo ay mabigyan ng solusyon ng ibang tao sa kanyang pagiging different from you. Next, number 4, appreciating one's self. So bakit nakakapag-appreciate ng oneself? Kasi kung ikaw ay may kakaiba sa ibang tao, meron kang difference or individual difference, much more sa ibang tao, makikita mo na kinakailangan mo palang mahalin ang sarili mo kasi ikaw lang nakakaintindi more ng sarili mo. So dito na-appreciate mo yung sarili mo dahil nga sa na-identify mo, part to ng differences. So kapag alam mo na ikaw ay different mula sa ibang tao, ay mas na-appreciate mo na kung ano man ang meron ka. At ang last ay managing others. Able to use differences to succeed in life. Kung alam mo na ang mga tao ay iba't iba, may iba't ibang paraan at approach na hindi one solution fit all, ay makakapag-manage ka ng mas mahusay. Kasi alam mo na may mga iba't ibang strategy para convey yung mga bagay-bagay. Kaya nga, kung merong sa mga managerial position, ibig sabihin yung mga leaders, sila yung mga tao na marunong mag-sort, sila yung mga tao na marunong mag-manage ng mga tao kung para mabigay yung kanilang optimum result. So, ibig sabihin, ang capability nila is kakayahan na ma-identify na ito ay iba dito. Si Juan ay iba kay Pedro, kaya dapat ang approach kay Pedro ay hindi kamukha ng approach kay Juan. Ganun ang situation. So ito yung mga importance of individual differences. Yung unity in diversity, being unique, having the decision making, appreciating oneself, managing others. Ulitin lang natin, ang ating competency ay explain the importance of individual differences. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.